ng coal nito para maiwasan ang mas malaki pang peligro. Kung sakaling magkaroon tayo ng bagyo, baka tuluyan ng matapon lahat yung kargada niya at maka-apekto naman dito sa mga marine habitats like dito sa lugar ng Wawa na ito sa Nasugbu. Nagtungo rin sa site ang mga Coast Guard diver at kumuha ng sand samples para ma-examine. Sa eksklusibong underwater footage na ito ng GMA News, makikita kung gaano nakalabo ang tubig na naapektuhan ng coal spill. Lumitaw rin sa inspeksyon ng Coast Guard na lalong lumalawak ang apektadong lugar. Habang tumatagal, lalong lumalapit sa Pangpang at sa mga kilalang resort na tourist destination sa probinsya. Pinangangambang maapektuhan ang marine life dito dahil inaasahang bababa ang dissolved oxygen sa tubig. Aside from salvaging the barge and getting the coal out of the barge, we will also require him to clean the seabed and whatever damage it may incur during the cleanup operation. We are trying to study if yung doon sa area, sa shorelines, kung kailangan din huwag puntahan ng tao. Inaasahang lalabas bukas ang resulta ng water analysis ng Coast Guard para makita ang lawak ng pinsala sa dagat ng Nasugbu. Nangako rin ang kumpanyang PT Power Trans na sisimulan ngayong weekend ang agarang pag-aalis ng mga natitirang fossil coal sa sumadsad nilang barge. Mel? Maraming salamat sa iyo, John Consulta. Mga kapuso, si Kongresista Manny Pacquiao ang magiging mukha ng kampanya ng gobyerno laban sa tinatawag ng human trafficking. Isang kampanya po yan na posibleng sumagip sa buhay ng libo-libong mga Pilipino kada taon. Nakatutok si Mark Salazar. Isang higanteng pangalan, Congressman Manny Pacquiao ang popronta upang humakot ng atensyon ang tahimik at tagong kwento ng mahigit 60,000 biktima ng human trafficking kada taon. Kanina naupong sama-sama ang mga dapat kumilo sa problemang ito. Mga mambabatas na dapat magbigay ng pangil sa Anti-Trafficking in Persons Act of 2003 para naman madagdagan ang 206 pa lamang na kaso sa DOJ laban sa mga trafficker. Ang mga NGO na hindi naman daw nagkukulang sa pagsusumbong sa otoridad. At ang Bureau of Immigration na nagrereklamo ng maliit nilang 319 million peso budget at kawalan ng sapat na tauhan habang nakaatang sa balikat nila ang lumalalang problema ng human trafficking. There are the average 3,700 people going out of our country every day. At sa lahat na makadabas sa amin, hindi ho makatulong ng ating mga immigration officers. What could possibly happen to this Filipino abroad? Si Len, 18 anyos, ay mahirap, probinsyana at produkto ng broken family. Ang kagaya niyang desperado ang puntirya ng human trafficker. 12 anyos nung kumapit siya sa patalim. Yung trafficker ko lumapit sa akin na gusto mo mag-work. Sabi ko, opo, anong work? Sabi niya, sige, bigyan kita ng work sa Manila. Taga-Bag-ala, magiging yaya ka ng bata or sa kantin. Nagulat ako pagdating namin, hindi pala siya sa Manila, sa province sa Batangas. Sa murang edad, tali ang kamay niyang sinalang bilang entertainer sa bar. Hindi ka nag-aaral kasi nandun ka sa lugar na yun, nagpapakahirap sa impyerno na kung saan parang, maraming nawala. Kasi andun yung lumiit yung pagtingin mo sa sarili mo. Nakabangon na ako. Kasi nag-aaral na ako, pero may mga times na hindi mo kasi talaga maiwasan na may mga times na maalala mo lahat ng nangyayari. Rin para umaksyon, ang babalang matatanggalan tayo ng $250 million sa US financial aid kapag hindi natin naiangat ang bagsak nating Tier 2 rating o panukat na gamit ng Amerika sa ating kawalan ng aksyon laban sa human trafficking. Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Kumpiyansa sa kanilang papalapit ng laban, ang boksingerong Pinoy na si John Riel Casimero at ang kanyang kalaban na si Ramon Garcia Hirales nang sila humarap sa media. Mapapanood po ang kanilang bakbakan na pinamagatang Laban ng Lahi dito sa GMA 7 alas 3 ng hapon sa Linggo at mapapakinggan live real-time sa DZBB at sa lahat ng himpilan ng radyo ng GMA at ng RGMA sa buong bansa. Nakatutok si Mariz Umali. GMA
Hinarap kanina ni Filipino boxer John Riel Casimero at Mexicano si Ramon Garcia Hirales ang Mexican media. Dito sa coastal city ng Los Mochis, isasagawa ang laban ni Casimero at Hirales sa linggo. Idedepensa ng 20 anyos na boksingero mula sa Ormoc ang kanyang titulong WBO Light Interim Light Flyweight. Kapwa mataas ang kumpiyansa ng dalawang boksingero na magiging maganda ang laban nila. Si Casimero tutuntong sa ring na may 14 na panalo, walang talo at walang knockout. Samantalang si Hirales 12 ang panalo, 1 talo, 1 default at walang knockout. Sa press conference, sumasagot si Casimero sa Bisaya na tina-translate sa English at Espanyol. He will make sure that I will be the one who knock out. But if not, I'm sure he will be the one who knock him out. Tinanong si Casimero ng Mexican press na komento na siya na raw ang susunod na Manny Pacquiao. I hope and pray that I will be the one. I will be the next Manny Pacquiao. Magaling talaga siya. Idol ko siya. Sana makuha ko rin yung move niya, footwork niya, at lakas niya. Tila di naman natitinag ang 27 anyos na Mexicano na may sarili ring titulo na WBC International Light Flyweight. Pakiusap ni Casimero sa mga kababayan, ipagdasal siya. Laban ng Pilipino to. At ito ang pinakamabigat na laban ko sa buhay ko. Sana manood kayo. Pagdasal niyo ako. Bukod kay Casimero, isa pang Pilipino ang lalaban sa linggo, si Federico Catubay laban sa isa pang Mexicanong si Rodrigo Guerrero. Maris Umali, Nakatutok, 24 Oras. Susunod! Pagbibigay ng resibo ng mga maliliit na mga tindero at tindera pati ng mga pedicab driver hindi praktikal ayon sa ilang mambabatas. Grace Lee sinagot ang isyu tungkol sa pagkakalink sa kanya kay James Yap. Misis sa Bacolod na nanalo ng mahigit 400,000 piso sa Spin It, Win It ng GMA. Ano kaya ang gagawin sa premyo? Handa na bang pagtatangaw ng musical na Cats? Handa na, pero ang bida na si Lea Salonga, napilayan daw sa ensayo. Malalaman natin sa pagpapatuloy ng 24 Oras.